Magandang umaga sa atin mga lodi. Ito po matutunghayan natin ang buod ng istorya at tunay na katotohanan. At ito ang kasaysayan ni Satanas, kung saan siya ang paboritong manlulunda ng ating Diyos Ama sa langit. At siya rin ay naging mabuting anghel nung kapanahonan. Ngunit dahil sa kanyang ambisyon na magiging hari at magiging Diyos, nagawa niya ang pinaka-karumal-dumal na kasalanan. At dito niya matitunghayan ang buod ng istorya ng kasaysayan ito. Ang pamagat nito, ang lihim ni Cherubim na Satanas na naging demonyo. Simula pa lang ay nagkaroon na ang kaharian sa langit, kung saan nandoon ang mga anghel, mga awit, mga manulunda, Diyos, at ang Cherubim na Diyos din. At siyempre, ang kanilang pinakapangyarihang Diyos sa lahat, ang amang may lukha sa langit at lupa. Ay likha sa lahat ng nandito sa lupa o universe. Sa simula ay mapayapa ang kaharian ng amang si Elohim, at dito siya komportable o kumpiyansa. Ang di niya alam ay may masamang hangarin si Cherubim, at dahil nagsilos siya kay Jesucristo, dahil ito ang planong o gusto at napili ng amang na maghari at magiging Diyos sa sanlibutan. Ang daigdig na bukod tangi sa dinami-dami ng mundo sa universe, ito ang napili ng amang patitirahan ng magawa niyang mga tao sa mundo. At dito si Jesucristo ay maghari at ililipat niya ang mga espiritu at magiging tao sa mundo upang dito kumalat at dumami. Dahil nung pa man ay mga espiritu na tayo sa langit at binigyan lang tayo ng katawang lupa, at sa labis na kasiyahan ng kasiyahan sa langit, nabuo ang plano ni Cherubim na mangalap ng hukbo na siyang magiging mga tagasunod upang pagharian niya ang mundo. At dito siyang matagumpay na nakapanghikayat ng 30 klaseng nilalang o ng mga anghel na kanyang mga tagasunod. At dito sila naghimagsik, nakipaglaban sila, mga mabubuting anghel na kasalukuyan ay busy ang Diyos Ama sa pagdadalaw niya sa mundo, kung saan ay gumagawa siya ng tao na galing sa lupa. At tatlo ito, at inilagay niya sa horno, at may natusta at ay itim, at may brown na katamtaman lang. Ngunit ang puting isa na bukod tanging napili niya ay si Adan. Ito at pareho niyang hinihingaan upang magkaroon ng buhay. Pareho at binukod niya itong mabuting nilalang na si Adan, at gumawa siya ng paraiso, ang Eden, kung saan ay ito ang napili niyang pagkatirahan ng espesyal na taong napili niyang si Adan. At dito nga nakita niyang parang kulang at malungkot si Adan, at kung kaya pinatulog niya ito, at mula sa kanyang kadyang ay inugot ito at nililok na binigyan ng buhay ng siyang si Eva, ang unang babae sa sanlibutan. Ngunit bago pa man likhain ang Eden at na paraiso, ay nauna ng gawin ng Diyos at ng mga anghel ang universe, ang mundo, araw, buwan, bituin, at ang earth. At itong ating mundo, at sa lahat ng mga bagay na karagatan, isda, hayop, na lahat ng mga naglipanga, itlog, ilog, bundok, kapayatagan, at lahat na naririto sa mundo, at ang paraiso ng hardin na espesyal na bukod tanging napakaganda nito, na siyang tahanan ni nila Adan at Eva. At may isang puno ng bunga, ang bukod tanging kabawal-bawalang huwag kainin ito,
at sila ay tiyak na makakasala. Matapos ang mga tagubilin ay kasalukuyan ay nagkagulo at nagkaroon ng kudita sa kaharian sa langit, digmaan laban sa mabuti at masama, at dahil sinundo siya ng anghel dahil sa kaguluhan, at dito na komportable siyang iniwan si Adan at Eva kasama ang tagubilin, at ang alam niya sa katapatan ni Adan sa kanya, at nagmadali niyang nilisan ng paraiso at nagbalik sa kanyang kaharian, at inabutan niyang naglalaban ang kanyang mga anghel sa langit, at nahati ang paksyon ng mga ito, at tagdian niyang ipinatigil at pinarusahan si Kerubin at ang 30 hukbong kanyang mga tagasunod na mga anghel ay isinumpa sila ng Diyos Ama, at sama-sama sumasama at nakakatakot ang kanilang mga itsura, iba't ibang katatakot ang mukha, at si Kerubin ay ginawang si Satanas na demonyo na may sungay, buntot at apoy na ibinubuga, at nagkakatakot sa lahat ng mga itsura nito, ngunit pareho itong may kapangyarihan at immortal. Inuhulog sila sa lahat sa mundo o lupain. May pumatak sa dagat, sa himpapawid, sa ilog, pampang, kakahuyan o saan mang lugar, ngunit si Kerubin ay tinapon sa paraiso siyang pumatak, at nakita niya ang kagandahan nito at nabighani siya, at natuksong tumira sa kasalukuyan ay nasa anyong ahas siya na siyang paborito niyang anyo napili, at dito nakita nga niya si Adan at Eva, ngunit alam niya lahat ang plano ng Diyos Ama dahil siya ang katiwala at dating Diyos din na kasama ng Ama sa pinagkakatiwalaan. Ngunit nagtaksil siya dito at nangarap na kaharian, ngunit si Kristo ang napili ng magiging Diyos sa lupa at magiging hari nang siyang kilalanin ng mga tao, at dahil sa pangarap niyang ito ay inunahan niya ang Diyos Ama dahil sa alam niyang ang bunga ng kahoy na siyang nagbibigay ng talino ng tao. Si Eva ang una niyang tinukso dahil alam niyang gaano ito kamahal at inalagaan ni Adan, at kinain ni Eva ito kasabay ng panunukso ng nagsalitang ahas, at natuksong kumain si Eva, kung kaya't nabuksan ang kanyang kahubaran, at sinabi naman niya kay Adan na lubhang nagbigay ito ng kapangyarihan na malalaman nila ang tama o mali, at dito nagtagumpay si Eva at pareho nilang nalaman na hubot-hubad sila, at tinakpan nila ang kanilang kahubaran at nagtago sila sa liblib ng hardin, ang paraiso, at nag-asawahan sila, at nang napataon na nadalawin sila ng amang Diyos sa langit, ay nagtago sila at ipinatawag silang tatlo, si Adan, si Eva at si Kerubin, na nagiging Satanas, at sila ay parehong sinumpa. Si Kerubin na ahas ay sinumpang gagapang siya, mauna ang ulo, kakain ng alabok, at papatayin siyang dinudurog ang ulo, at ginawa siyang kraken o unang matandang ahas, at si Adan ay at pagpapawisan niya ang kanyang kakainin, magbubungkal at magpapagal, at hanggang 120 na lang ang kanilang buhay na may kamatayan hanggang sa kanilang inapo. At si Eva nang tinukso si Adan ay labis ang sakit ng panganganak at paghihirap sa panganganak, magpakail
ilalim siya kay Adan at sunod-sunuran, at silang tatlo ay pinalaya sa paraiso at namuhay sa labas ng Eden at nagkaanak mula ng dalawa, si Cain at si Abel. At nang lumaki na at nagkaugalian nilang maghain ng handog sa Diyos Ama, si Cain ay nagtatanim at si Abel ay nag-alaga ng kawan, at pareho silang naghahandog ng piling-piling ani at alaga. Ngunit ang kay Abel ang tinanggap, at kung kaya labis ang galit at hinanakit ni Cain na humantong sa pagpatay kay Abel. At dito nalaman ng Diyos ang Ama ang ipinatawag si Cain dahil sa pagdanak niya ng dugo sa dugo ni Abel sa lupa, ay sinumpa ito ng labis hindi mamamatay at magpalaboy-laboy, iwasan siya ng kamatayan. At ang magtatangka nito ay di magtagumpay. Wala siyang katahimikan at pagala-gala, at lahat ng lupang kanyang bubungkalin ay matutuyo, at matatapakan ay magiging disyerto, at walang pananim na mabubuhay, at umiitim ang kanyang balat at mabalahibo dahil sa kanyang pagdanak, at tinapon siya sa silangan, at kumakalat ang kanyang lahi na mamamatay tao at mandarambong, at kailanman ay di sila puputi sa sumpa. At si Adan at Eva ay nagkaroon pa ng ibang anak, inabutin din na gumawa ng masama o magiging tapat na sa Diyos Ama, at patuloy ang kanilang kabutihan at ipinagpasa sa naiwang mabuting lahi ni Adan. Ngunit ang napaka-worst nito o ang masaklap, mas lalong dumami ang masamang lahi ni Cain na maitim ang budhi. Lumaganap ang pagsasamba nila ng mga Diyos-Diyosan. Andun pa ang mga alipuris ni Satanas, ang 30 klase nilalang na puspusan ang pagpapahimala, at kung kaya't dinidiyos na rin ito ng mga tao at ginawang anito o Diyos sa bayan pa rin ni Satanas, at puspusan din at dahilan malakas ang loob niya dahil sa partisipasyon niya ang pagkalat ng tao dahil sa kanya na siyang pinakamayagang ng Diyos Ama, na binigyan siya ng karapatan o otoridad na tuksohin ang mga tao. Ngunit ang matira sa akin ay kay sa Ama, at ang matutukso ni Satanas ay sa kanya. Binigyan siya ng otoridad at pahintulot dito, at dito may plano ng Diyos Ama na maghari o bigyan siya ng kaharian si Satanas ng trono sa lupain, at gagawin niyang impyerno, at inilaan ng kaharian na dalisay ang bagong Jerusalem na nasa langit, at lalong dumarami, at ito ay para kay Jesucristo, at lalong dumarami ang masama. At kung kaya inapo ni Adan na sinuwa, at ang pamilya nito ang natitirang matuwid na lamang, at kung kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay nilipol niya ito, at nang matapos niyang inutos na kay Noah ang paggawa ng daong warka, ay inutos na niya na pasakayin ng lahat ng pares ng mga hayop na mga binhi o lahat ng mga kapakinabangan sa panibagong buhay o lahi. Kumalat uli ang lahi ni Noah at nagkalat sa buong lupa, mga lahi, tribu at iba't ibang kultura. At si Satanas ay patuloy pa rin ang pagkakadiyos niya sa lupa, ngunit wala pa siyang trono hanggat di dumating ang paghukom
ang pangatlo at huling parusa ng sumpa o sumpa ng sanlibutan. Patuloy lalo ang kasamaan at sumasabay din ang kabutihan sa sunod na henerasyon ni Noah, ngunit malaking bilang ng masama dahil sa mga anghel ni taning na nagpakadiyos din. Ngunit si Satanas ang magmamayari ng kanilang mga kaluluwa. Patunay ang pagdating ni David na hari na hinirang ng Diyos ay ang mga Hudyot sa Jerusalem simula silang naging mabuti, at ang mga Israelitang ito ay paborito ng Diyos at itinakda na magiging espesyal para sa Kanya, at pinangakuan itong paramihin na sindami ng buhangin sa lupa at ikakalat sa buong sanlibutan nito. Ngunit nahulog pa rin sa pagkakasala ang mga ito dahil kay Solomon na isang asawa niyang Egyptyo na siyang dahilan ng sumpa o ang pagkabihag ng mga Israelita. At mas tumindi ang kasamaan sa pagdating ng masamang Romano na sumakop at nagpapahirap at pumapatay ng mga banal at itong mga Romanong ito na nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan, at mas matindi ang kasamaan at nilipol nila halos ang mga sumasamba at mga banal, at winasak ang mga simbahan, kaharian, mga propeta pinapapatay, mga membro, propeta, apostol, winasak ang mga simbahan. At ang mga Romanong ito ay Antikristo. Ginamit ang pangalan ni Jesucristo upang mapaniwala nila ang mga tao, at sa ginawa nilang ito, dito na ginawad ng Diyos amang kaparusahan o sumpa sa imperyo ng Romano, ang siyudad ng Sarahimla o Babylonia, at pagpapako nila ni Jesucristo at pagkamatay nito ay kasabay ang pagyanig at ng lupa. Nabiyak ang kalahati ang buong kalupaan. Nagkapira-piraso at ang mga kaharian ng masasama na kaanib ng Babylonia ay lumubog sa kailaliman ng dagat. Ngunit may mga bagong pulo na nagsipaglitaw. Ang mga kagimbal-gimbal dito ang parusa o sumpa ng Babylonia o ang imperyo ng matandang Romano. Ibinuhos ang matinding apoy sa langit, natupok, nagliliyab at nag-uusok palubog sa kailaliman ng dagat, na walang makatuklas dito at sino mang makadiskubre. At kasama ang mga taong masasama, mga pare, hari, at mga pinakamataas na hari na si Nabucodonosor at si Satanas ay kasama ibinilango o kinulong sa kailaliman ng dagat ng 1,000 taon, at dito si Taning ikukulong. At habang hinihintay niya ang kaharian niya dito sa lupa na magiging kanyang kaharian, ang impyerno, at dito siya maghari kasama ang mga dikmidala sa Diyos, ang anak na Espiritu Santo. At ito ang wakas ng mundo. Ngunit di pa huli ang lahat. Maaari niyo pang matuklasan ang katakasan ng kasamaan. Hanapin niyo ang totoong simbahan ni Jesucristo, kung saan sa Kanya nakapangalan ito, at kilala ang lihim na pangalan ng Ama, Diyos, at kumikilala sa Diyos Anak, Diyos Ama, at Espiritu Santo. At may buhay na mga propeta at mga apostol, templo, simbahan, at matutuwid na mga membro, at naniniwala sa eternal life. Di ko man mailigtas ang buhay ninyo, ngunit ang kaluluwa niyo ay mailigtas ko. Dito man lang maging superhero. At kung nagugustuhan niyo ang story ko, please follow, share, likes, comments, subscribe sa page ko. More love, more God bless us all, mga lode. Thank you, salamat.